Hi, this is Ian Season and welcome to this training video. Para to sa mga baguhan dito sa business na to. So, ano ba talaga ang una yung gagawin sa business na to? Kasi ngayon, konti pa lang yung knowledge na alam nyo about sa business. So, you have to study, okay? First, sa mga starters, meron akong ginawa ditong system para sa inyo. So, this is start system. First is start. So, syempre, you start trusting God, then you believe in yourself na kung ano yung pinaliwanagan sa inyo, yung trust nyo nandoon at gagawin nyo with God, okay? Turn away from negative people. Syempre, ganun. Kasi, birds with the same feather flock together. Kasi, sa mga trainings na ginagawa namin, it's very crucial yung environment sa success nyo. Kaya nga, di ba, pupunta ka sa isang barkada, nagyoyosi yung iba, syempre ikaw magiging ka na rin, nagyoyosi ka na rin. Kung pupunta ka sa mga umiinom, lumalabas, gumagala, ikaw gumagala ka na rin, no? So birds with the same feather flock together. So ganun, napaka-importante yung very crucial yung environment sa success, okay? Kung doon ka sa taong payaman, yung thinking gustong umasenso, doon ka rin pupunta. Okay? So, ganun yun siya. Turn out from negative people kasi wala namang iba kasing gagawa ng pangarap mo kundi sarili mo. Okay? Ikaw lang isa. Nandito lang kami para tulungan ka pero nasa iyo pa rin yung decision. From the moment na sumali ka, decision mo yun. Nandito lang kami para i-guide ka kung ano yung tamang gagawin mo for this business para sa'yo masenso ka. Okay? So, ganun, ito, attend small group training, one-on-one training like this. Meron akong mga modules para sa inyo para matuto kayo for this business. So, yun. So, our business is about MLM. Kasi kung multi-level marketing or networking business, kung wala kang alam about networking, kulang yung knowledge mo, ang mangyayari niyan, magne-negative ka. Okay? Magne-negative ka kung ano yung networking. So, networking is a very good business. It's a system talaga. For example, franchising, like yung McDonald's. McDonald's is a network of franchise. Nung nagbibuild si Ray Kroc, wala na siya ngayon yung company niya nagbibuild, yung buhay pa siya before, nagbibuild siya ng network of franchisees. Like for us, we're building network of people. Kaya very crucial to kasi people yung kakausapin mo, people yung i-build mo. Kung wala kang tao na tulungan pumasenso, I believe, hindi ka rin kikita na malaki. No? Kaya naman kasi kumita kami na malaki kasi marami kami tao na tulungan. Ganun kasimple. Okay? Read books about MLM. So, magbasa ka about MLM, no? Rich Dad, Poor Dad. Ano pa ba yun? Real. No, ang real na libro from John Maxwell. Makaka-relate ka talaga nun. Yun yung mga libro na gusto kong basahin. Bibili pa ako ng real. Okay? Tapos, the moment na sumali ka dito, dapat immediately tell others about this kind of business because this business is very good. So, lahat naman magaganda. Pero sa lahat na magaganda, wala nang ibang maganda kundi ito. Bakit ko nasabi? Kasi pagkain tayo So, primary need ng tao. So, hindi ka na mahirapan mag-explain, mag-market kasi lahat tayo kailangan ito. No? Food. And lahat na ngayon, besides lahat ngayon, pina-franchise na. Caltex, ano pa ba dyan? Petron. Kung ano nakikita nyo sa loob ng mall, franchise yan. So, may sistema. So, sa atin, hindi ka mahirapan kasi nasa franchising business tayo. Okay? So, things to do. Ano bang gagawin mo? Ito na yon, no? Make a prospect list. Yung prospect list naman, ako dati, naglagay ako ng 100 prospect list ko. No? Isa-isahin mo yan. No? Isa-isahin mong paliwanag sa kanila, ay text mo sila. Kasi, sila muna i-invite mo. I-invite mo sila sa business na to. Huwag mo sabihin hindi mo kaya kasi kaya mo. Bakit? No? Parati ka naman nagre-refer, hindi mo lang alam. No? For example, nagre-refer ka pumunta ng McDo. O, kain tayo sa McDo. O, pag kumain kayo sa McDo, hahanapin ka ba ng may-ari ng McDo, nag-franchise sa McDo, para bigyan ka ng kahit one piece chicken man lang? Di ba hindi? No? So, parati mo lang ginagawa, ayaw mo lang talaga gawin to. Dito naman, i-refer mo lang siya sa business na to. No? I-refer mo lang, hindi naman ikaw yung magpapaliwanag. Although, meron kaming videos na ngayon, pwede mo ipakita or dalhin mo sa office sa Davao, sa Manila. So, i-contact mo rin ako kung gusto mo. Papaliwanagan ko. So, at first, hindi mo kailangan ikaw magpaliwanag. Kailangan muna kami. Kasi kami yung may alam nito, kami yung magpapaliwanag sa
kanila para mas maintindihan nila. Kung magsasabi sila, networking ba yan? Kung kaya mo i-defend ang networking, sabihin mo, networking. Pero pag hindi mo pa kaya i-defend ang networking, sabihin mo, franchising. No? Saka na lang pag na-invite mo sila at napaliwanagan namin, saka na natin sasabihin na networking rin. Meron ding side na networking. Kasi para maintindihan niya. Para kung lumabas man siya, sumali siya o hindi, alam niya networking is a good business. Okay? So yun, make a prospect list. Sino yung lalapitan mo? Sino may pera? Sino yung walang trabaho? Meron ka ba? O meron kang kilala na walang trabaho? Sino ba yung may authority? No? Meron akong may authority. Yung sino may kita mo may leadership, yun, pwede yun. Okay? Who is your prospect muna? Family mo, relatives mo, lahat-lahat, teachers, lahat. Ano pa ba? Office mates, neighbors, church members, colleagues, your doctor, lahat prospect list kasi wala namang lahat prospect pala kasi wala namang qualification. No, pag kinento mo sa best friend mo, wag na lang ganito. Halimbawa, pag kinento mo sa best friend mo, bro, meron akong negosyo. Ay, alam ko na yan. Pag sinabi niyang ganun, kung magne-negative siya sa'yo, sasabihan ka niya, ano ka ba? Ba't ka na pumapatol sa ganyan negosyo? Hindi mo naman yan linya. No? So, okay ako. Kung ako nun, okay ako makikinig dun. Pwede ka makinig dun sa taong yun. Kung kaya kanya bilhan ng pangarap mo, kung hindi kanya kaya bilhan ng pangarap mo, ba't ka makikinig? Okay? So, kasi wala naman talagang ibang magpapayaman sa'yo kundi sarili mo. No, nandito lang din kami para tulungan ka. Okay? So, ayun. Usually, ako nag-invite ako, third party approach. No? Depende kasi sa client mo. Kailangan basahin yung personality niya bago ka mag-approach sa kanya. Hindi siya sistema na same lang lahat yung gagawin mo, same lang yung sasabihin mo. Although ganun din, pero kailangan mo basahin yung personality niya bago mo ma-approach yung business. Mag-create ka ng relationship. Huwag yung pagkita nyo, meron ako negosyo tol. Huwag ganun, no? Siyempre, kailangan ka muna magtatanong about sa kanya kasi people love to talk about themselves. Yun yung totoo talaga. So, pansin mo sa Facebook, pag nag-chat kayo, chat ka ng chat, ask ng question sa kanya. No? So by that time, makapag-create ka ng approach parati ka nagtatanong sa kanya. I know 80%, 90% ng mga client ko, ng mga kaibigan ko, sila naman yung magtatanong sa akin, sasabihin naman, ikaw bro, kumusta ka na? Di ba? Ganun yun siya. Create a relationship before you enter the business. So, sa akin, third party approach, depende lang sa inyo. Third party approach naman, ibig sabihin, meron ka bang kakilala na walang work? No? Kasi hindi mo naman kailangan umalis sa work na yon para gawin tong work na to. Tapos pwede mong kitain dito malaki. 5,000 to 10,000 per week ang pwede niyang kitain. Pero syempre, walang qualification. Ano ba 'yan? Ganito. So, wag mo sabihin lahat. No? Wag mo sabihin lahat. Sabihin mo franchising kasi magtatanong 'yun eh. Sabihin mo ganito. Bro, sis, no? Gusto ko sana explain sa'yo, kaya lang visual kasi siya. No? Hindi mo maintindihan ng todo dito sa chat or sa phone lang. No? Kailangan, nandun ka sa office para makita mo rin yung company, makita mo na hindi scam. Okay? So, kung may magsasabing scam ba, baka scam yan ha. So, ako usually sinasabi ko, bro, yung investment po namin dito, kaya yung investment dito, kung nasabi mo na yung investment, this is only 888. Ako, hindi ko isisira yung pangalan ko. Hindi ko ikasisira yung pangalan ko sa negosyo na ikasisira ko pa talaga. Yun yung sinasabi ko eh. No, ako naman bro, sa mukhang to, sayang naman. Joke lang. Yun. Sabihin mo yung totoo. Kung magsabi siya na, kumikita ka na ba dyan? No? Sabihin mo wala pa, kasi bago ka pa naman eh. No? The good thing about this business, para maging umasenso ka talaga, you have to be true. No? Pero soon, magkakaroon ka ng kotse, sabihin mo, hindi importante yung kinikita ko. Sabihin mo, hindi importante yung kinikita ko dito, bro. Importante kung gagawin mo to, kung ano yung pwede mong kitain. Yun. No? Parating siya, hindi ikaw. No? Kung magto-talk ka about parati siya, tatanong ka about sa kanya. Ganun yung sekreto nun. And you have to be true, you have to master it kasi hindi mo to makukuha ng isahan lang. No? Kaya naman kasi ako ganito kasi paulit-ulit ko na ginagawa. Okay? So, ganun lang. Usually third party approach, o kaya video drop, pwede mo siyang sendan ng video sa mga links na sinasabi ko. O kaya,
pakilala mo siya sa akin sa Facebook. So, add mo lang ako, Ayan Wendell Season, tapos ako na magpapaliwanag sa kanya, no? Magsiset na lang kami ng appointment, okay? So, ganun yun siya. Ito talagang sikreto talaga. Wala naman talagang ibang sikreto. Learn the business fast, no? Kung gusto mo talagang umasenso, halimbawa wala naman ako linya niyan eh. So, sila lang yung magaling, no? Tanong ko sa'yo, gusto mo bang umasenso? Pag gusto mo bang asenso, willing ka bang aralin to? Willing, syempre. Kasi nag-aral ka nga ng ilang years, 14 years, no? To work for somebody else pa yun, ha? Ito naman, inaral mo yun na matagal. Ito naman, hindi mo aral na matagal, no? So, ito napakadali lang yung business. Copy business lang po tayo. So, yun lang, ano pa ba? Don't listen to dream stealers. Kumbaga nga, always ang ganito, huwag kang madidismaya kung hindi sasali yung best friend mo. Kasi ako dati, hindi sumali yung best friend ko, masakit. Kung nakinig ako sa kanya, wala na sana ako natulungan tao. Wala sana si Bonnie ngayon, wala sana si John Jess, mga natulungan kong tao, no? Hindi importante yung ano yung reaction nila. Ang importante dito kung ano yung goal mo. Okay? At saka huwag kang mahihiya na aralin mo na yung business para makapag-talk ka kaagad. Okay? Yung business natin is pabilisan to, hindi patalinuhan, okay? At saka, huwag kang mahihiya kung magkausap pa ng tao kasi hindi importante na sumali siya. Ang importante dito is natuto ka sa ginawa mo. Kasi doon tayo matututo, doon tayo magiging skilled, no? So, for our experiences, no? Sa umpisa, syempre, mahihiya ka pa niyan. Pero pag paulit-ulit mo na ginagawa, nagiging habit mo na yan, wala ka ng takot. Alam mo na paano takbuhin yung business. Okay? At saka, huwag ka madidismaya pag hindi niya tanggapin yung opportunity mo. Huwag mo rin awayin, okay? Kasi hindi naman siya yung nawalan. Ikaw yung nawalan, siya yung nawalan. Yun yung point ko. No? Kasi nagsishare ka ng opportunity. Opportunity yung share mo. Kung hindi niya tanggapin, siya yung nawalan. Okay? Yun yung point ko. At saka smart goals. Kung meron kayong goal, importante may goal dito. Be specific, measurable, attainable, realistic and time frame. Time bounded ka. So, dapat may specific time kung ano yung goal mo. So, yun lang. And ano pa ba? Yun, prospect list. Importante yung prospect list. And start mo na ngayon. No? Wag next week, wag next month, no? Kasi kung gagawin mo lang naman yung negosyo, itodo mo na. Okay? Kasi pareho lang naman. Magsa-start ka next month. Ganun pa rin. Kung ngayon, same pa rin. Ang na-save mo lang is yung time. Napaka-importante ng time sa business natin. So, this is Ayan Season and thank you sa this is Ayan Wendell Season and I'm the Filipino Dream and this is tapos na po tayo sa video sa mga beginners program natin. Okay? So yun lang. Thank you.